Who is this? Hello, Finney. Noong 1957 sa Colorado, tumawag si Hope gamit ang payphone sa Camp Alpine Lake. Ipinaliwanag niya na nakatagpo siya ng numero na nakaukit sa yelo sa kanyang mga kakaibang panaginip. Nang subukan niyang tanungin kung sino ang kausap niya, puro static lang ang naririnig niya. Bigla itong naging matinis na ingay kaya ibinaba niya ang telepono. Noong 1982 sa Denver, binubugbog ni Finney ang bagong estudyante na paulit-ulit na nagmamakaawa. Hindi siya tumigil hanggang sa sigawan siya ng kapatid niyang si Gwen. Pagkatapos noon, tinanong siya ni Gwen kung ano ang nangyari, kaya sinabi ni Finney na ang bagong estudyante ang nagsimula ng gulo. Sa sandaling iyon, lumapit sa kanila si Ernie, ang kapatid ng isa sa mga biktima ng grabber noon. Inanyayahan niya si Gwen na manood ng concert kasama siya, at pumayag si Gwen. Kinagabihan, hindi makatulog si Finney kaya lumabas siya para manigarilyo. Paulit-ulit niyang naaalala ang nakakatakot na karanasang pinagdaanan niya at iniisip na nasa bakuran niya ang grabber. Sinubukan siyang kamustahin ni Gwen, pero tumanggi si Finney na pag-usapan ito. Samantala sa Camp Alpine Lake, dumating si Felix kasama ng iba pang mga bata, sabik na mag-enjoy. Ngunit nauwi ito sa trahedya nang habulin siya ng grabber sa kagubatan. Nadapa si Felix at ginamit ng grabber ang pagkakataon upang patayin siya sa pamamagitan ng paghiwa sa kanyang katawan gamit ang kutsilyo. Itinapon ang bangkay ni Felix sa lawa, at nagawa pa niyang ikalmot sa yelo ang letrang W sa sandaling iyon. Biglang nagising si Gwen, at isang panaginip lang pala iyon ni Gwen. Habang tumutunog ang telepono, binuksan niya ang pinto at parang may nakita siyang kakaiba sa kalsada. Nagulat siya nang tawagin siya ni Finney, sinasabing naglalakad siya habang natutulog. Sinubukan ni Gwen sabihin na masama ang panaginip niya, pero pinabalik lang siya ni Finney sa kama. Kinabukasan, nagsaliksik si Gwen tungkol sa mga kababalaghan sa silid-aklatan ng paaralan, ngunit pinagtawanan siya ng ibang mga babae at tinawag siyang mangkukulam. Dumating si Ernie para ipakita na may tiket na silang dalawa para sa concert, at sinabi nitong naaastigan daw siya kay Gwen dahil naniniwala ito sa mga kababalaghan, at ipinakita niya ang mga tarot cards na ibinebenta ng kanyang lola sa tindahan. Pagkatapos ng klase, pumunta si Finney sa tindahan at nakarinig ng payphone na tumutunog. Sinagot niya ito at sinabing, "Pasensya na, hindi kita matutulungan," bago niya ito mabilis na ibinaba. Pagkatapos ipinakita na ang payphone pala ay sira. Sa Camp Alpine Lake, masiglang nakikilahok si Cal sa halos lahat ng gawain at maraming naging kaibigan. Ngunit isang gabi sa gubat, hinabol siya ng grabber, na madaling naabutan siya at pinatay gamit ang palakol. Ang ilang bahagi ng kanyang katawan ay sinunog, habang ang iba ay itinapon sa lawa. Ang multo ni Cal ay nag-ukit ng letrang B sa yelo sa tabi ng W. Pagkatapos, nagising muli si Gwen dahil sa pagtunog ng telepono, patunay na isa na naman niya itong bangungot. Lumabas siya at nagulat nang makita ang bangkay ni Cal sa bakuran. Litong-lito at natatakot, nagbisikleta siya papunta sa lumang bahay ng grabber at pumasok sa basement sa pamamagitan ng maliit na bintana. Nandoon ang isang itim na telepono, at nang sagutin niya ito, narinig niya ang boses ni Hope mula sa nakaraan, tugma sa flashback sa simula. Napagtanto ni Gwen na pareho sila ni Hope ng mga panaginip, ngunit ang pinagkaiba lang ay mga letra ang iniukit ng mga bata sa panaginip ni Gwen, habang mga numero naman ang kay Hope. Gusto pa sana niyang malaman ng higit pa, ngunit biglang napuno ng static ang tawag at naputol ito. Nang lumingon siya, nagulat siyang makita ang multo ng kapatid ng grabber. Sinabi nitong hindi siya dapat narito, kasabay ng pagbukas ng pinto ng basement at muling pagtunog ng telepono. May bumababa sa hagdan, pero si Finney lang pala ito na nag-aalala sa kanyang kapatid. Ikinwento ni Gwen na nakausap niya si Hope, na lumalabas na si Hope pala ang kanilang namayapang ina. Hindi naniwala si Finney at sinabing panaginip lang iyon, bago siya dumura sa sahig at umalis sila. Kinabukasan, nakakita si Gwen ng polyeto tungkol sa Camp Alpine Lake at iminungkahing mag-volunteer silang magtrabaho bilang counselors para maimbestigahan nila ang lugar, ngunit tumanggi si Finney. Narinig sila ng kanilang ama, si Terrence, at nakilala ang pangalan ng kampo bilang dating pinagtatrabahuan ng kanilang ina. Binanggit din niyang isinara ito noong 1958 at hindi niya gusto ang ideya ng mga Christian camps. Kalaunan, nakumbinsi ni Gwen si Ernie na sumama sa kanya papunta sa kampo.
Walang tiwala si Finney kay Ernie na samahan ng kapatid niya, kaya nagpa siya siyang sumama rin para protektahan si Gwen. Pagkalipas ng ilang oras na biyahe, narating nila ang isang lugar na nababalot ng nyebe at nakita nila ang maraming aksidente sa kalsada. Di nagtagal, hindi na nila makita ang daan sa harap, kaya sinabi ni Finney kay Ernie na ihinto ang sasakyan. Tatakbo siya sa unahan upang masundan ng kotse at mabantayan ang daan baka mahulog sila sa bangin. Ilang sandali pa, nakita sila ni Mustang at ginabayan sila papunta sa kampo gamit ang flashlight. Pagdating nila roon, nakilala ng tatlo ang tiyo ni Mustang na si Armando na siyang tagapamahala ng kampo. Ipinaliwanag ni Armando na walang mga batang magkakamping sa ngayon dahil sa bagyo at sila lang ang mga tao dito. Sa kanilang paglalakad papunta sa mga silid, napansin ni Finney ang isang payphone. Pinapunta si Gwen sa silid ng mga babae, habang sina Finney at Ernie ay sa silid ng mga lalaki. Mabilis na nakatulog si Gwen at nagkaroon ng panibagong bangungot tungkol sa nakaraan. Kabilang si Spike sa banda ng kampo noon at napatay rin siya ng grabber. Sa yelo, idinagdag niya ang letrang H sa tabi ng iba pang mga letra bago maghati ang kanyang mukha sa dalawa. Sa sandaling iyon, nagising si Gwen at nakarinig ng mga kaluskos sa ilalim ng katabing kama. Sa labas, naninigarilyo si Finney nang marinig niyang tumutunog ang payphone. Naglakad siya papunta roon at biglang tumigil ang pagring. Ngunit nang lumayo siya, nagsimula ulit ito. Sa pagkakataong ito, nasagot niya ang tawag at sinabi, "Hindi kita matutulungan," bago ibinaba ang telepono. Gayunpaman, Who is this? Hello, Finney. Hell is not flames, Finney. It's ice. Nothing burns like the cold. samantala, sa silid, nagpa siya si Gwen na sumilip sa ilalim ng kama. Habang sumisigaw si Gwen, bumukas din sa wakas ang pintuan ng booth. Tumakbo si Finney papunta sa silid ng mga babae at ginising si Gwen. Nagsimula itong maiyak at sinabing nababaliw na siya, kaya pinilit siyang pakalmahin ni Finney. Matapos gamutin ang paso sa braso ni Gwen, tumanggi itong matulog mag-isa at sumama sa kama ni Ernie. Hindi pa rin siya makatulog kaya nanalangin siya kay Jesus na protektahan siya laban sa mga bangungot. Narinig ito ni Ernie at nag-usap sila tungkol sa relihiyon at nagkaunawaan dahil pareho silang galing sa mga debotong pamilya. Ikinwento ni Gwen na pati ang kanyang ina ay nakakaranas ng kakaibang mga panaginip at tuluyang nabaliw at nagpatiwakal, kaya natatakot siyang mangyari rin iyon sa kanya. Pinatahan siya ni Ernie at halos maghalikan na sila, ngunit inistorbo sila ni Finney at pinatulog na lang. Kinabukasan, nagalit si Finney kay Gwen dahil sinabi nito kay Ernie ang lahat ng nangyayari at mga bagay na dapat silang dalawa lang ang nakakaalam. Pero sinabi ni Gwen na kailangan nila ng tulong at ipinakita ang paso sa kanyang braso bilang patunay na hindi lang panaginip ang lahat. Habang kumakain sila ng agahan, pinagalitan ni Armando si Gwen dahil natulog ito sa silid ng mga lalaki. Tinanong din niya kung bakit sila pumunta dito sa Camp Alpine Lake dahil hindi siya naniniwalang gusto lang nilang maging mga counselor. Dahil dito, ipinakita ng magkapatid ang litrato ng kanilang ina na si Hope at agad siyang nakilala ni Armando bilang dating counselor. Naalala niya ito nang may galak pero nalungkot nang marinig na nagpakamatay ito 7 taon na ang nakalipas. Sinabihan ni Armando ang mga bata na tawagan ng kanilang pamilya para sabihing maayos sila at gamitin ang telepono sa opisina. Nang banggitin ni Finney ang payphone sa labas, sinabi ni Armando na hindi na iyon gumagana ng mahigit 1 dekada. Pagkaalis ni Armando, sinabi ni Finney sa dalawa na tumunog ang telepono kagabi at narinig niya ang grabber. Biglang muling tumunog ang payphone, kaya dali-dali siyang tumakbo para sagutin ito. May narinig siyang static, kasunod ang boses ng isang batang nagsasabing malamig at hindi sila dapat nandoon. Biglang nagpakita ang 3 multo sa paligid ng booth habang patuloy na humihingi ng tulong ang batang nasa kabilang linya. Hindi sila nakikita ni Finney at paulit-ulit siyang nagtatanong ng mga detalye, ngunit kakaunti lang ang natatandaan ng mga multo. Nagsimula silang kumatok at hinampas ang booth at nawala lamang sila nang ibaba ni Finney ang telepono.
Maya-maya, nakatanggap si Terence ng tawag mula kay Gwen na nagsasabing ayos lang sila at walang dapat ipag-alala. Pero nag-aalala pa rin siya dahil sa bagyo, kaya tinawagan niya ang isang kaibigan para manghiram ng snowplow. Samantala, nakilala ni Gwen at Ernie ang mga staff na sina Kenneth at Barbara, at tinanong nila kung may mga librong tungkol sa kasaysayan ng Camp Alpine Lake. Maingat na ipinaliwanag ni Kenneth na mga brochure lang ang meron sila, pero si Barbara ay bastos at mapanghusga dahil natulog si Gwen kasama ang mga lalaki at madalas magmura. Nang tanungin nila ang tungkol sa 3 batang lalaki na namatay ilang taon na ang nakalipas, sinabi ni Barbara, ang mga mabubuting Kristiyanong tao ay hindi pinag-uusapan ang mga karumal-dumal na bagay na ganyan. Nagsimula ang pagtatalo ni Gwen at Barbara, kaya pinakiusapan sila ni Kenneth na umalis muna ng opisina. Kinagabihan, nanaginip si Gwen na si Hope ang sumasagot ng telepono. Nakita rin niya sa panaginip ang 3 patay na batang lalaki na humihingi ng tulong. Nakita niya ang multo ni Felix sa may kagubatan, kaya sinundan niya ito, pero bigla itong naglaho nang magsimulang bumagsak ang mga pulang balahibo mula sa langit. Lumabas si Gwen at nakita si Felix, kaya sinundan niya ito. Sa parehong oras, nagising si Finny dahil sa pagtunog ng telepono. Ginising niya si Ernie at sinabihan bantayan ang kanyang kapatid habang siya ang sasagot sa tawag. Nakita ni Gwen ang 2 bata pero pinili pa rin niyang sundan si Felix. Narinig ni Finny ang boses ng grabber sa telepono, pero hindi niya nakikita ang multo nito malapit sa booth. Ipinaliwanag ng grabber na bumalik siya para maghiganti sa pamamagitan ng pagwasak sa lahat ng mahal ni Finny. I'm going to destroy you, Vinny. By destroying the thing you love most. Vengeance is mine. Dumating si Ernie sa dorm ng mga babae pero walang tao roon, kaya tumakbo siya palabas para humingi ng tulong sa mga staff, sinasabing nawawala si Gwen. Dinala ni Felix si Gwen sa mess hall at sinundan niya ang isang liwanag papunta sa kusina kung saan biglang bumukas ang mga oven na may naglalagablab na apoy. May mga bagay na nahulog at naglikha ng ingay kaya natunton ng mga matatanda kung nasaan si Gwen. Bigla na lang lumabas ang multo ng grabber mula sa mga anino at inatake si Gwen gamit ang palakol, kaya sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili. Biglang sumugod sa kusina sina Ernie at ang mga matatanda, at nakita nilang nahihirapan huminga si Gwen sa sahig, pero hindi nila nakikita ang grabber. Bigla na lang inihagis ang katawan ni Gwen sa pader, at narinig ni Finny ang sigaw ni Barbara kaya dali-dali siyang tumakbo sa cabin. Sa sandaling iyon ay dumating si Finny kaya binitiwan ng grabber si Gwen at naglaho sa dilim. Pagkagising ni Gwen, nagsama-sama silang lahat sa kapilya at ikinwento ni Gwen ang tungkol sa mga batang nakita niya sa kanyang mga panaginip. Nakilala ni Armando ang mga bata batay sa paglalarawan ni Gwen at sinabing hindi siya tumigil sa paghahanap sa kanila. Ipinakita niya ang litrato ng huling taon na bukas pa ang kampo, kung saan kabilang sa mga counselor si Hope at nakilala ni Finny ang grabber sa hanay ng mga staff. Nagulat si Armando at ipinaliwanag na dati siyang maintenance worker na tinatawag na Wild Bill Hiccup dahil palagi siyang may sinturon na parang baril. Napagtanto ni Gwen na ang inisyal ni Wild Bill Hiccup ay katulad ng nakita niyang letra sa panaginip at napagpasyahan niyang dito sa Camp Alpine Lake nagsimula ang grabber pumatay ng mga bata. Ayon kay Armando, nagsimula ang mga kakaibang pangyayari sa kampo 4 na taon na ang nakalilipas at sinabi ni Finny na yun din ang taon nang mapatay niya ang grabber. Ibig sabihin, napalaya ang espiritu nito at bumalik dito sa Camp Alpine Lake. Iminungkahi ni Gwen na kumukuha ng lakas ang grabber mula sa takot ng kanyang mga biktima dahil hindi matahimik ang kanilang mga kaluluwa. Kaya kailangan nilang hanapin ang mga bangkay ng mga bata para mapalaya ang mga ito. Hindi kailanman siniyasat ng pulisya ang lawa dahil nagyayelo ito noong panahong naganap ang mga pagpatay, pero naalala ni Armando na may gamit si Bill para sa pangingisda sa yelo, kaya maaaring gumawa siya ng mga butas doon. Nagpa siya ang grupo na pupunta sila sa lawa kinabukasan. Pagbalik ni Armando sa kanyang opisina para kunin ang litrato ng mga bata, may narinig siyang kakaibang ingay. Pagtingin niya sa labas, may nakita siyang snowman at inakalang gawa ni Mustang. You made
Kinabukasan, hinanap ng grupo ang bangkay ng mga bata sa buong lawa, ngunit sa kasamaang palad, wala silang natagpuan. Sa gabi, nagkasundo sina Finny at Ernie na magpapalitan sila ng pagbabantay kay Gwen habang natutulog ito kung sakaling muli siyang managinip ng masama. Doon nagsimula ang panaginip ni Gwen tungkol sa isang batang nagbebenta ng dyaryo na ang pangalan ay Billy. Habang nagtatrabaho ito, dinukot siya ng grabber gamit ang kanyang itim na van na nagpapakita na si Billy ang una niyang biktima sa bayan. Nakikita ni Hope ang alaala ring ito sa kanyang panaginip at nakilala niya ang grabber bilang si Wild Bill mula sa kampo. Sa totoong mundo, nagsimulang bumangon si Gwen, ngunit pinabalik siya ni Ernie sa kama. Nagpatuloy ang panaginip at nakita ni Gwen si Hope na bumangon sa kama. Sinundan niya ito hanggang sa bahay ng grabber, kung saan nakita ni Hope ang isang batang nakakulong sa basement. Sinubukan niyang tumakas upang tumawag ng pulis, ngunit nahuli siya ng grabber at pilit siyang isinakay sa van. Lumitaw rin ang kaluluwang grabber at pinasakay si Gwen sa van. Habang naglalakbay sila, sinabi ng kaluluwang grabber kay Gwen na dinala niya ito bilang kabaitan dahil gusto niyang malaman ni Gwen ang katotohanan bago matapos ang lahat. Huminto ang van sa bahay ni Gwen kung saan nakita niya ang bangkay ng kanyang ina na nakabitin sa garahe. Lumalabas na hindi pala nagpakamatay ang ina ni Gwen, kundi ang grabber ang pumatay sa kanya at pinalabas na siya mismo ang gumawa noon. Napahagulgol si Gwen habang natagpuan ni Terence ang bangkay ng asawa at tuluyang gumuho. Nang ilabas ng grabber ang kanyang palakol, nagsimulang tumakbo si Gwen sa loob ng bahay at umakyat sa hagdanan, ngunit napadpad siya sa basement ng grabber. Nakita ni Ernie na dumugo ang braso ni Gwen at agad na binalaan ng iba, ngunit hindi nila magising si Gwen. Sa wakas, nabuksan ni Gwen ang pinto at nakita si Felix sa labas. Isinara ni Felix ang pinto habang tumatakbo si Gwen papunta sa lawa, kung saan naririnig niya ang mga kaibigan niyang tinatawag ang kanyang pangalan upang gisingin siya. Patuloy pa ring naghanap si Armando sa lawa hanggang sa matagpuan niya ang bangkay ni Felix, kaya nagsimula siyang basagin ang yelo. Biglang tumunog ang payphone malapit kay Gwen. Oh, naughty girl, Gwen. Fuck you with the dinosaur dick. Salty tongue for a girl so young. Mondo. Binuhusan siya ni Mustang ng malamig na tubig sa mukha ngunit hindi pa rin siya nagising. Patuloy silang nagsisigaw, hinihikayat si Gwen na lumaban. Sa panaginip, naririnig ni Gwen ang mga boses nila sa telepono at nag-concentrate siya hanggang sa sumabog ang bot na siyang nagtapon sa grabber palayo. Ipinahayag ni Gwen na sa panaginip, may kapangyarihan din siya, kaya inuntog niya ang grabber bago siya magising. Pagkatapos noon, tumakbo ang lahat papunta sa lawa at nailigtas si Armando sa tamang oras. Pagbalik nila sa kampo, nagulat silang makita si Terence na dumating sakay ng snowplow. Handa na sanang sumama si Finny sa kanyang ama para umuwi, pero tumanggi si Gwen dahil gusto niyang tapusin na ito. Nagkaroon ng pagtatalo ang dalawang magkapatid at tinuligsa silang dalawa ni Gwen dahil sa pag-iwas sa kanilang trauma imbes na harapin ito. Ikinwento rin niya sa kanila ang totoong nangyari sa kanilang ina. Mom didn't kill herself. What are you talking about? Na siyang nagkumbinsi sa kanila na manatili at tapusin na ang gulong ito. Ginugol ng grupo ang buong maghapon sa paghahanap sa dalawang batang natitira, pero wala silang natagpuan hanggang sa sumapit na lang ang dilim. Nakatulog si Gwen sa pagod at nakita niya ang grabber na nag-i-skating sa ibabaw ng lawa. Tinangka niyang tumakbo ngunit nadulas siya at nahulog sa butas at nabasa din ang kanyang tunay na katawan. Tinamaan ng grabber si Kenneth ng palakol at hinila siya sa lawa at nangyari rin ito sa totoong mundo. Samantala, nakita ni Gwen ang ilang bariles sa ilalim ng tubig. Sinipa niya ang mga iyon at natagpuan niya ang dalawang bangkay sa loob. Binabasag ng grabber ang yelo sa paligid ng butas at nahulog ang lubid na pang-rescue. Pagkatapos inatake ng grabber si Finn at sinimulang sakalin ito gamit ang sinturon. Tumalon ang kanilang ama sa tubig at tinulungan si Gwen na may angat ang mga bariles habang itinutulak ni Finny palayo ang grabber. Nagsimulang manalangin si Gwen at sa wakas ay napalaya ang mga kaluluwa ng mga bata.
The boys are found. You're powerless. Hell isn't flames, Bill. It's ice. Pagkagising ni Gwen, hinalikan niya si Ernie. Paglaon sa kampo, tinawagan ni Armando ang mga pamilya ng mga bata para ipaalam na natagpuan na nila ang mga bangkay. Narinig ni Gwen na tumutunog ang payphone at nang sagutin niya ito, narinig niya ang tinig ng kanyang ina na binabati siya sa pagliligtas sa mga bata. Tiniyak sa kanya ni Hope na hindi sumpa ang mga panaginip at sinabing mahal niya ang kanyang mga anak bago bumitaw sa tawag. Ipinasa ni Gwen ang mensahe kay Finney at sa wakas, umalis na silang magkapatid kasama ang kanilang ama. On the road. Just saying.